Mahal, ang galing. Tignan niyo oh, ang laki na ng ibinawas ng timbang ko simula nung... Pagkapasok ni Enzo sa silid, ay saka naman binaligan ni Eliza ang mga kapatid. Inis niyang pinagsabihan si Ida dahil sa mga sinabi nito. Ano bang problema mo, Ida? Gusto mo ba talaga na magkaroon tayo ng panibagong problema? Hindi mo ba talaga mapigilan yung bibig mo? Ikaw ang problema, ate. Kung mas pinapayagan mo lang sana ako na makainom ng sapat na dugo ni Enzo, di sana wala tayong problema. Nababaliw ka na ba talaga? 3 tayong umiinom ng dugo niya. Kung hindi tayo mag-iingat sa mga ginagawa natin, malamang mabubuko ng sekreto natin. Kung narinig ni Enzo ang bulong mo kanina, di nagtanong na yun. Paano natin yung sasagutin? Saka paano kita papayagang palaging uminom ng dugo mula sa kanya? Ngayon pa nga lang grabe ng pinayat niya. Kapag dinalasan mo pang pagsipsip sa dugo niya, makakapatay ka na naman. Pangatlong asawa ko na si Enzo, Ida. Ang daming na nga nagtataka sa mga nangyayari kung bakit palaging namamatay ang nagiging asawa ko. Gusto mo pang lumala, ha? Mga ate, tama na po. Huwag na po kayong mag-away. Baka may makarinig sa atin. Mas delikado po yun. Ate, wag mong idahilan sa akin yung mga sinasabi mo. Hindi mo naman talaga asawa si Enzo Kailangan lang natin siya para may makuhanan tayo ng dugo. Ano naman kung mamatay siya? Di mag-asawa ka na lang uli. Kung nagtataka ang mga tao, di gamitan natin ng kapangyarihan. Ano pang silbi ng kakayahan nating manghipnotismo kung hindi rin naman natin gagamitin para sa mga kailangan natin? Nagdadahilan ka lang kasi ang gusto mo, ikaw ang nakakainom ng dugo dito. Dahil lang totoo, makasarili ka! Kapal ng mukha mo para sabihan ako ng mga salitang yan, Ida. Sa lahat ng ginawa ko para lang maitaguyod ang pamilya natin, yan ang tingin mo sa akin, ha? Sige, gawin mo ang gusto mo na malaman ng mga tao sa baryo na tong totoo. Yan ba ang gusto mo, ha? Ang magaya tayo sa mga magulang natin? Gusto mo na bang mamatay, ha? Ate Elisa, Ate Ida, tama na po. Sa bagay, ano nga ba ang pake mo? Ikaw naman kasi ang may kasalanan kung bakit sila napilitang ilabas ang katotohanan sa pagiging aswang nila na naging dahilan kung bakit sila napatay ng mga tao. Teka, huwag mo sa akin isisi ang mga bagay na yan. Desisyon ng mga magulang natin yon. Hindi ko kasalanan yon. At hindi ko rin kasalanan na namatay ang mga naging asawa mo. Kung nakinig ka lang sa akin na huwag na nating sundin ang nakaugalian ng mga ninuno natin, di sana hindi tayo nag-aagawan sa iisang lalaki. Di sana hindi sila namamatay agad. Di sana nakakasipsip tayo ng dugo. Hindi sana tayo nagpipigil sa kung ano ang kailangan natin. Aswang tayo, ate. Aswang tayo. Kailangan natin ng dugo para mabuhay. Masyado ka nagpapakatali sa pesteng tradisyon na yan. Dahil sa tradisyon na yan, namatay si Luis. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba naiintindihan kung bakit kailangan nating sundin ang sinasabi mong pesteng tradisyon? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin maalis sa isip mo si Luis. Matagal na panahon na yun, Ida. Ako rin naman namatayan ng asawa. Hindi lang isa, marami na. Pero kailangan ko magpatuloy sa buhay. Magkaiba tayo, ate. Si Luis, minahal ko siya. Ang mga naging asawa mo, hindi mo naman sila minahal. Pagkain lang natin sila. Pero nagiging makasarili ka. At oo, ate, hindi ko makakalimutan si Luis. Dahil siya lang ang minahal ko. Siya lang ang nagpakita sa akin ng pagmamahal. Pero dahil sa walang kwentang tradisyon na yan, namatay ang lalaking pinakamamahal ko. Dapat hindi na ako naniwala sa'yo simula nung una Wala kayong kwentang lahat! Uy, Ate Ida, huwag kang umalis. Hayaan mo siya, Liam. Kung yan ang gusto niyang gawin. Huwag na nating pag-aksayahan ng oras ang Ate Ida mo. Napakakitid ng utak niya. Pero ate... Hindi mo na makakausap ng maayos ang taong galit at saradong isip, Liam. Ate Elisa, hindi niyo rin po ba narinig yung mga sinabi ni Ate Ida? May tama din naman po siya, ate. Pati ba naman ikaw? Hindi naman po sa ganun, te. Ang akin lang po, siguro dapat iisipin din natin ang lagay ni Ate Ida. Hanggang ngayon nagluluksa pa rin po siya sa pagkamatay ni Kuya Luis. Hindi ko naman po maiwasan isipin na may punto rin naman po siya. Nagmahal lang naman siya. Liam, tradisyon ng ating mga ninuno ang ginagawa natin. Isang tao para sa isang pamilya ng mga mandurugo.
Ang ritual ng pagpapakasal sa iisang lalaki ang nagsalba sa ating mga ninuno noon. Ito lang din ang paraan na nakikita ko para hindi tayo mapahamak at mabuko ng mga aswang tayo. Sa ganitong paraan, mas makokontrol natin ang ating pagkauhaw sa dugo. Naiintindihan kita, ate. Ayaw ko rin naman na bastusin ang alaala ng angkan natin. Pero ate, dahil din po dito namatayan si Ate Ida ng asawa. Asawa na minahal niya. Pero wala na tayong magagawa ngayon. Patay na siya. Hindi ko na maibabalik ang oras. Kaya nga pilit kong tinatama ang mga bagay na to kay Enzo para hindi na maulit ang nangyari kay Luis at sa iba pa. Hindi ka ba napapaisip na itigil na natin to, ate? Na baka mas nakakasakit na to sa atin kaysa sa kagustuhan natin na yakapin pa ang tradisyon. Bakit ba ang hirap niyong umintindi? Nanaig ang katahimikan sa pagitan ng dalawang magkapatid. Nang gabing yun, hindi sila dinalaw ng antok dahil sa pag-iisip at paghihintay sa pagbabalik ni Ida. Ngunit hanggang sa sumikat ang araw, hindi pa rin ito nagbabalik. Puno na sila ng pangamba at pag-aalala para sa kanilang kapatid. Bumangon na lang siya at nagpunta sa kusina para maghanda ng almusal at baon ni Enzo sa pagpasok niya sa trabaho. Maya-maya ay narinig na ni Eliza ang pagbangon ni Enzo sa higaan. Ay, sarap talaga lagi ng tulog ko. Mahal? Eliza? Mahal? Nandito kami sa kusina. Magandang umaga, mahal. Anong hagaan natin? Tinimplahan na kita ng kape at may pandesal na sa lamesa. May gusto ka bang ipaluto? Wala na. Ayos na yung niluluto mong pritong daing. Uy, may kumakatok. May tao yata. Ako na pong magbubukas. Baka si Kaberting lang po yan. Sige Liam. Salamat magandang umaga po, Kaberting. Ano pong atin? Magandang umaga din sa inyo. Pasensya na sa istorbo ha. May mga sobra kasi akong mga itlog sa manukan ko. Naisip ko baka gusto ninyo. Tara po, pasok po kayo. Nasa may kusina po sila ate. Ate Elisa! May dala pong itlog si Kaberting. Ayun, sakto Kaberting. Masarap iparis itong itlog sa daing. Maghalmusal pa lang kami. Nakahabol pa yung itlog ninyo. Maraming salamat po ha. Naku, Kaberting, nag-abala pa kayo. Salamat po. Saluhan niyo na po kami sa umagahan, Kaberting. At teka, lulutuin ko lang po tong dala niyong itlog. Maupo ho muna kayo, Kaberting. Sige, salamat ha. Ay, napakabait talaga nitong si Liam, ano? Kamusta naman ang buhay probinsya para sa'yo, Enzo? Ay, napakasarap po. Lagi na nga pong masarap ang tulog ko at magandang gising. Masariwa po ang hangin, pati ang mga pagkain. Kaya nga po siguro nababawasan ng timbang ko. Di na kasi ako madalas kumain ng mga karne. Puro sariwang gulay ang meron dito sa probinsya. Oo nga. Napapansin ko rin ang bilis ng pagpayat mo, iyo. Sigurado ka ba na wala kang sakit? Maputla ka eh. Baka naman may nangyayari sa'yo na hindi mo nalalaman. Naku, mag-iingat ka, iho ha. Halagaan mo ang kalusugan mo. Luto na po yung mga itlog. Nagsangag na rin po ako. Halika na at magsikain na tayo. Ito na rin po yung mga plato natin. Ay, bago ko pa makalimutan, nabalitaan niyo ba na meron na naman tayong curfew dito sa atin? Kailangan daw ay nasa bahay na tayo ng 8:00 ng gabi. Bakit naman po? Pauwi pa lang po ako galing trabaho ng mga oras na yun. May natagpuan daw na bangkay malapit sa may ilog. Wala pang sinasabi ang mga pulis kung bakit namatay at kung sino ang gumawa. Ang usap-usapan ay mukha raw sinisipsip yung dugo ng biktima hanggang sa matuyot ang katawan. Ang daming ang nagsasabi na aswang daw ang gumawa. Aswang? Totoo po ba? May ganun po ba talaga? Baka naman mabangis na hayop lang po yun. Alam niyo naman po ang mga tao ngayon kung ano na lang ang masabi para may maichismis sila. Baka nga, pero ang balita ay 5 bangkay nang nakikita mula nung 1 buwan. 5 po. Sigurado po ba kayo? Oo,
Kaya nga nagpataw na ng karpyo ang kapitan natin. Kung ganun pala mas aagahan ko nang umuwi simula ngayon. 2 babae pa naman po ang kasama ko sa bahay. May lalaki, si Liam, pero bata pa siya. Mas mabuti na may tagapagtanggol sila dito. Ha, oo, mabuti yan iho. Mas maganda na may bantay sa bahay na ito. Oo nga pala, Elisa, nasaan na ba yung isa ninyong kapatid? Tulog pa po. Medyo batugan lang po yun, yung si Ida. Tulog? Parang hindi ko naman siya napansin sa kwarto niya nung dumaan ako kanina. Nakabukas yung pinto Nasa kwarto ko po si Ate Ida. Nakipagkwentuhan po siya kagabi kaya tumabi siya sa akin. Tumabi sino kanino? Ate! Oh, nandyan ka na pala, Ida. Sabi, tulog ka pa. Galing ka ba sa labas? Kising ka na pala, ate? Nag-jogging ka na naman pala ng maaga? Wala kayong pakialam ko anong ginagawa ko. Huwag nga niyo akong pinag-uusapan, ha? Ganyan ba talaga kayo? Kapag nakatalikod ang tao, pinag-uusapan niyo? Sama ng ugali niyo, ha? Ida, mahiya ka nga sa asal mo. May ibang tao dito. Sumabay ka na ditong kumain. Hindi na. Kakawalang gana kayo. Ay nako, mainit na naman ang ulo niya. Pasensya na po, Kaberting ha. Ganyan talaga ang isang yan Walang prenong bibig. Siya, kumain na lang ho tayo. Huwag niyo na hong pansinin yun si Ida. Siya nga pala mahal. Sumabay na kayo ni Liam mamaya sa akin papuntang palengke. Para hindi na kayo maglakad ng malayo. Umangkas na kayo sa motor. Sige mahal. Salamat. Hindi na nila pinag-usapan si Ida at itinuon na lang ang atensyon sa pagkain habang nagkwekwentuhan. Pagkatapos mag-almusal ay nagpaalam na rin kagad ang matandang lalaki. Siya, alis na ako ha. Salamat sa paalmusal ninyo. Mauna na ako at maraming nagpapagawa ng anting-anting sa akin Natakot kasi yung mga tao dahil sa aswang. Sige ho, Kaberting. Salamat rin ho sa mga itlog. Ano, naniniwala rin ba kayo sa aswang? Ano kaya kung magpagawa na rin tayo ng anting-anting kay Kaberting? Ano sa tingin nyo? Naku mahal, hindi na kailangan. Hindi rin naman totoo ang mga aswang. Malamang mabangis na hayop lang yun. Sabagay, iba rin naman ang panahon ngayon. Marami nang nagkalat na maling balita. Ay, siya, maliligo na lang ako tapos alis na tayo ha? Sige mahal, kami na magliligpit dito. Mag-aayos na rin ako pagkatapos nito. Ate Elisa, ano bang gagawin natin? Si Ate Ida Shh! Gising si Enzo. Baka marinig rin tayo ni Ida. Mamaya na tayo mag-usap. Sige po. Tara na mga mahal, tapos na ako maligo. Handa na kami ni Liam, mahal. Pagkarating sa palengke, kinausap muna ni Eliza ang asawa bago ito umalis papuntang trabaho. Mahal, mag-iingat kayo ha. Huwag kayong basta-basta makikipag-usap kung kani-kanino. Huwag din kayong magpapapasok sa bahay nang di nyo kilala ha. Oo, mahal, kaya huwag ka na mag-alala. At baka hindi ka pa makapagtrabaho ng maayos. Huwag mong kakalimutan ang mga bilin ko, ha? Opo, mahal. Huwag ka mag-alala. Ay, teka. Bakit ang ganda na naman ng mga mata mo? Nagniningning na naman. Nang magtama ang mga mata ni Enzo at Eliza, unti-unting namula ang mga mata ng babae. Nagsimula ng ihipnotismong muli ni Eliza si Enzo. Ito ang palagi niyang ginagawa para mapasunod ang asawa sa mga kagustuhan niya. Ano nga ulit ang mga paalala ko, mahal? Huwag ipapaalam na may dalawa akong magandang asawa kahit kanino. Huwag na huwag ko rin huhubarin ang damit ko dahil baka may makakita sa leeg ko. Tama, mahal. Huwag mong kakalimutan yun, ha? Saka huwag mong kakalimutan kainin ng mga hinanda namin, pati na rin yung mga bitamina mo. Oo, mahal. Huwag ka mag-alala. Susundin ko lahat ng mga sinabi mo. O siya, sige na. Umalis ka na. Ingat sa pagmamaneho, mahal. Ingat po, Kuya Enzo.
Ate, parang mahina po yata yung hipnotismo mo kanina kay Kuya Enzo ah. Ilang ulit mo kasing binanggit yung orasyon bago tumalab sa kanya. Ilang araw ka na po ba hindi nakakainom ng dugo? Mag-iisang linggo na rin. Ang bilis kasi ng pagpayat niya. Baka kapag hindi natin siya pinigilan pansamantala, bigla na lang siyang bumigay. Sabagay ate. Ang lalim nun ah. San galing? Napapaisip lang po kasi ako eh. Nanloloko at nananakit tayo ng isang inosenteng tao para lang sa mga pangangailangan natin. Ate, baka pwede na nating tigilan? Parang sapat naman na siguro yung dugo na nasipsip natin. Hindi na po siguro tayo mamamatay agad. Alam ko na hindi ka sang-ayon sa mga ginagawa natin. Pero alam mo naman na kailangan natin itong gawin para mabuhay tayo. Ayoko lang na dumating ang panahon na masyado na tayong mahina para maipagtanggol ang sarili natin kapag dumating na ang panganib. Ate, may ibang paraan pa naman po eh. Yung wala po tayong masasaktan o maaapakang tao. Gusto ko lang po mabuhay tayo ng mas payapa. Yung hindi na po natin kailangan mag-ingat sa bawat galaw natin. Para din po makapagsimula na tayo ulit ng walang takot o pangamba. Ay naku Liam, saan ka ba nagmana ng kabaitan mong yan? Kahit na pangangailangan natin ay kaya mong talikuran para sa ibang tao. Mabait ka rin naman po Ate Elisa. Ginawa mo lang po ang dapat para mabuhay kami ni Ate Ida. Nang mawala ang inay at itay, ikaw nang tumayo bilang magulang namin. Isa pa pala yung Ate Ida mo. Naku, napakasakit sa ulo kahit kailan. Ate, naalala mo ba yung sinabi ni Caberting kanina? Yung tungkol sa 5 namatay nang dahil raw po sa aswang? Hindi naman po sa pinaghihinalaan ko si Ate Ida, pero para po kasing may mali eh. Yun nga rin ang iniisip ko kanina pa eh. Sa tingin mo ba siya ang may gawa ng mga yun? Pwede po ate. Si Ate Ida po kasi kapag hindi siya nakakasipsip ng dugo, may pagkairitado. Pero 1 linggo na po tayong hindi nakakainom galing kay Kuya Enzo dahil pinagpapahinga natin siya. Pero hindi pa naman po nagwawala si Ate Ida. Kagabi lang naman po siya ulit nagalit nung nagkasagutan kayo saka kaninang umaga. Iyan ang kinakatakot ko. Baka nga may nagawa na naman si Ida na hindi sang-ayon sa mga napag-usapan natin. Sana mali tayo sa hinala sa kanya. Ano pong gagawin natin ate? Nag-aalala rin po ako kay Ate Ida. Lagi pa naman po siyang napapangunahan ng emosyon. Kakausapin natin siya mamaya. Sana lang makapagtimpi ako sa ate mo. Huwag ka mag-alala ate. Basta po kalmahan lang natin ang makikipag-usap sa kanya mamaya ha. O siya, mamalengke na muna tayo. Ramdam ni na Elisa at Liam ang pangamba sa kalalabasan ng kanilang pakikipag-usap kay Ida tungkol sa mga nangyari. Sa isang banda, napaisip rin si Eliza tungkol sa sinabi ni Liam na bagong buhay na malayo sa kanilang kinagisnan. Matagal nang sinabi sa kanya ni Liam ang kagustuhan nito na lumayo sa buhay ng pagiging aswang. Noong una ay hindi siya sang-ayon dahil hindi yun ang tinuro sa kanila ng namayapang mga magulang. Ngunit hindi niya maiwasan na mapaisip na baka nga may punto ang kanyang bunsong kapatid. Na baka hindi naman masama ang panibagong simula, yung walang konsensya sa bawat araw at walang nasasaktang tao. Ida! Ida! Nakauwi na kami galing palengke. Nasaan ka ba? Kumain ka na ba? Tingnan ko lang po sa kwarto ate. Baka natutulog lang. Ano ba yan? Bakit naman nangiingay nyo? May natutulog eh. Magtatanghali na, tulog ka pa rin? Saan ka ba galing at inumaga ka na ng uwi? Saka bakit ang sama ng ugali na pinakita mo kanina? Paano kung maghinala na sa'yo si Cabertin, ha? Ano ba yan? Daming tanong. Ano naman paki ko kung maghinala siya? At saka wag mo nga akong pakialaman. Hindi ko nga kayo pinakikialaman eh. Mag-iingat ka sa pananalita mo, Ida, ha? Wala ka na sa lugar. Hindi ka na marunong rumispeto. Ate mo ko! Ate Ida, nag-aalala lang naman kami sa'yo. Lalo pa't may kumakalat na balita tungkol sa aswang na nakapatay na daw ng 5 tao simula pa nung 1 buwan. Kaya ko ang sarili ko. Tulad nyo, may kakayahan din ako kasi aswang ako. Huwag niyo akong alalahanin. Huwag alalahanin? Sa ganyang ugali mo? Hindi ka nga mapagkatiwalaan eh. Siguro nga at kaya mong sarili mo. Pero hindi mo naman alam ang salitang pag-iingat. Bakit saan ka ba galing ha? Bakit ba hindi mo kami masagot? Ano ba kasi gusto niyong iparating ha? Tapatin niyo nga ako?
Ate Ida, Ikaw ba yung pumatay sa mga taong yon? Ikaw ba yung aswang na sinasabi nila, ha? Grabe naman kayong mambintang. Hindi lang umuwi kagabi, may ginawa na agad na masama. Yan ang problema sa inyong dalawa eh. Lagi niyo akong pinagkakaisahan. Ate Ida, hindi naman po sa ganun. Sagutin mo na lang ang tanong, Ida. Oo at hindi lang naman eh. Ikaw ba o hindi? Ano? Sagot! Hindi! Wala akong ginawang masama! Totoo ba? Kasi kung ikaw yon at mahuli ka, hindi lang ikaw ang mapapahamak. Pati na rin kami ni Liam. Sinagot na nga kita, diba? Hindi mo pa rin ba paniniwalaan? Hindi nga ako! Mga ate, tama na po. Ate Elisa, hindi naman po magsisinungaling si Ate Ida sa atin tungkol sa bagay na yan. Di ba, Ate Ida? Alam mo, pasalamat ka kay Liam. Kung hindi dahil sa kanya, baka napalayas na kita. Hay naku, kakawalang gana kayo. Ginising niyo ako para lang sa walang kwentang tanong. Ha? Nakaalis na nga muna! Ate Elisa, si Ate Ida umalis na naman. Hoy, Ate Ida! Ay nako, nag-aaway na naman silang dalawa. Lagi na lang silang nag-aaway. Paano ko naman kaya sila pagbabatiin nito? Ay, bahala na nga. Kakausapin ko na lang sila pareho kapag malamig na ang ulo nila. Sana lang talaga mag-aayos pa yung mga ate ko. Isang araw, pinuntahan sila ni Kaberting para kausapin si Liam. Ipinagpaalam nito ang binata kay Elisa dahil magpapatulong siya sa paggawa ng langis at gamot mula sa mga halamang gamot. Pagkatapos pumayag ni Elisa ay sumama na si Liam kay Kaberting. Ano po bang may tutulong ko para sa inyo, Kaberting? Buhatin ko na po ba tong malaking kaldero sa kalan nyo? Ay, oo, sige. Masakit na kasi ang likod ko. Hindi na ako makakilos na maayos. Alam mo naman, marupok na ang mga buto kapag nagkakaedad. Wala pong problema, Kaberting. Uy, uling at kahoy pa rin po palang ginagamit nyo sa paggawa ng gamot? Ayaw nyo po ba bumili ng kalan? Para hindi po kayo mahirapan sa pangangahoy araw-araw? Masanay na kasi ako sa ganyan. Gustuhin ko man wala naman din akong pambili ng kalan. Sapat lamang ang kita ng albularyo para sa pagkain. At saka mas natural ang ganitong paraan ng pagluluto, iho. Kung gusto niyo po ng kalan, magsabi lang po kayo ha. May plano hong bumili si Ate Elisa ng bagong kalan. Sasabihin ko po sa kanya, ibigay na lang sa inyo yung lumang kalan namin. Ay nako, salamat iho. Napakabuti mo talaga. Nga pala Liam, pwede mo ba akong ikuha ng mga dahon ng sambong at lagundi? Gagawa kasi ako ng mga gamot na binibenta ko. O sige po, ano po bang kailangan nyo? Kung ayos lang sa'yo iho, magpapatulong din akong gumawa ng mga anting-anting sa aswang at saka ng mga langis. Ha? Anting-anting po? Sige po, kukuha lang po muna ako ng mga dahon. Babalik po ako kagad. Anting-anting? Ay nako, paano naman ako makakatulong kay Kaberting nito aswang nga ako. Itong batang to talaga, tutulong pa rin kahit ikakapahamak niya. Ngayon, sangayon na ako sa mutya kung bakit ikaw ang napili nito. Isang busilak na puso na nag-aalab sa kabutihan. Sa tamang panahon, Liam. Sa tamang panahon, malalaman mo rin ang tunay mong misyon. Naalala ni Kaberting ang kanyang pagkakagulat at pagkakabahala nang malaman niya ang katauhan ng napili ng mutya. Noong una ay pinilit niyang subukan na baguhin ang desisyon ng mutya. Ngunit kahit ang diwata na nagbabantay rito ay walang magagawa sa desisyon ng agimat. At tanging ito lamang ang may alam kung bakit si Liam ang napiling bagong tagapangalaga. Kaberting, tao po! Nandito ako sa bakuran, iha. Kaberting, pasensya na po sa abala ha. Kamusta po si Liam? Ayos naman siya. Naroon sa likod bahay, nagpapatulong kasi ako sa pagpitas ng halamang gamot. Ganun po ba? Hindi pa ho ba tapos? Magpapatulong lang din po sana ako sa hapunan eh. Ganun ba? Ayun na pala siya. Ate, ano pong ginagawa niyo rito?
Magluluto na kasi ako ng hapunan. Magpapatulong sana ako. Ipapakudkud ko ang nyog. Magagata kasi ako ng langka. Ganun po ba? Sige ate. Ay, oo nga po pala. Kaberting, ito na nga po yung mga halamang gamot na pinapapitas ninyo. Sinamahan ko na rin po ng bayabas, tsang gubat at saka bawang po. Napansin ko po kasi kanina na ubos na rin yung iba yung sangka para sa panggagamot. Bawang? Nanguha ka ng bawang? Nako, maraming salamat, iho. Hala, ano nangyari sa kamay mo? Bakit namumulat nagpapantal? Wala po ito, Kaberting. Huwag po kayong mag-alala. Nangangati lang po yan. May allergy po kasi kami sa bawang. Naku, pasensya ka na, Liham, ha? Ay, huwag kang mag-alala. Gagawang kita ng gamot para dyan. Nako, Kaberting. Huwag na po. May gamot naman po ako sa bahay. Gagaling din po ito. Sigurado ka ba? Opo, huwag na po kayong mag-alala. Pasensya na rin po at mukhang hindi na rin po ako makakatulong sa paggawa ng gamot. Kailangan na po ako ni ate. Ay, naku, ayos lang. Napakalaking tulong na nitong mga dahon na napitas mo. Sige po, Kaberting. Maiwan na po namin kayo. Sige, iha. Maraming salamat ulit, ha? Nagsimula ng maglakad papalayo ang magkapatid pabalik sa kanilang bahay. Halata sa kunot ng noo ni Elisa ang inis at pag-aalala sa kanyang bunsong kapatid. Ikaw talaga, Liam. Alam mo naman na hindi tayo pwedeng dumikit sa bawang eh. Ayan tuloy ang nangyari sa kamay mo. Hindi ka kasi nag-iingat. Hindi naman po masakit ate. Medyo lang. Kawawa naman po kasi si Kaberting matanda na po siya. Minsan hindi na po siya nakakakilos ng maayos. At saka tutulong na rin po ako. Bakit hindi ko pa lubusin, di ba? Kahit na, paano kung manghina ka dahil sa bawang? Kung mamatay ka? Pinagsabihan na kita, Liam. Ikamamatay mo kapag nagpakabait ka. Ate Elisa naman, hindi ako mamamatay kaagad. Ang ate Elisa ko naman masyadong nag-aalala. Mahal na mahal mo naman po ako talaga eh. Ikaw talaga, naglambing ka pa. Seryosong usapan to, Liam. Huwag kang laging mabait at matulungin. Hindi natin alam kung ano magiging reaksyon nila tungkol sa pagiging aswang natin kapag nalaman ng mga tao ang totoo. Kahit pa naging mabait tayo sa kanila, aswang pa rin ang tingin nila sa atin. Paalala lang yun, Liam, ha? Opo ate, wag po kayong mag-alala. Lagi po akong mag-iingat. Halika na nga. Ibabad mo muna yung kamay mo sa tubig. Tingnan natin mamaya kung kaya na ulit ng katawan ni Enzo ang pagsipsip natin ng dugo para gumaling ka kaagad. Ayos lang po ako ate. Ayan nyo na po, gagaling din po ito. Lalawayan ko na lang po mamayang gabi. Halika na, magluto na tayo ng hapunan. Lalawayan? Sira ulo ka ba? Didila mo naman na mapapaltos. Ay nako, sira ka talaga. Labis na nag-aalala si Elisa kay Liam, ngunit namangharin siya sa kabaitan ng kapatid. Hiniling lamang niya na sana ay hindi umabot ng sobra ang kabaitan nito. Napabuntong hininga siya habang umiiling. Ilang oras pa ang lumipas nang marinig nila ang pagparada ng motor ni Enzo sa labas ng kanilang bahay. Mahal, nakauwi na ako. Oh mahal, sakto ang uwi mo. Katatapos lang namin ni Lia magluto. Kamusta ang araw mo sa trabaho? Ay, nakakapagod mahal. Lalo na't parang ako lang ang gumagalaw sa opisina. Hindi sila matapos kakachismis tungkol dun sa 5 namatay na natagpuan. Saka yung tungkol sa aswang na yun. Ganun ba? Hayaan mo at magpahinga ka na muna. Halika dito sa sofa at mamasahihin kita. Ay, salamat mahal. Gusto ko yan. I-relax mo na muna ang katawan mo at isip mo, mahal. Nahihilo ka pa rin ba? Katulad nung isang araw? Di naman masyado. Ang galing mo talaga magmasahe, mahal. Kaya kahit pagod galing sa trabaho, nawawala agad dahil sa'yo eh. Naku, nambola pa ang asawa ko. Ikaw talaga, mahal. Ate, maghahain na ba ako? Oo, sige. Gutom na kasi ang Kuya Enzo mo eh. Sige po ate. Tara na, mahal. Kumain ka na para makatulog ka na. Sige, mahal. Pagkatapos nila maghapunan, maaga silang natulog. Ginamitan uli ni Elisa ng hipnotismo si Enzo para mapasailalim sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay kinausap niya si Liam.
Ate, sabi ko naman po sa inyo, wag na po eh. Pagpahingahin na lang po muna natin si Enzo. Kailangan mong sumipsip ng dugo para gumaling yung kamay mo. Huwag ka nang tumanggi. Huwag ka mag-alala. Masustansya naman ang pinapakain natin sa kanya, kaya hindi siya manghihina ng biglaan. Pero ate, Huwag ka nang makulit, Liam. Sige na. Tulog na siya sa kwarto. Sumipsip ka na ng dugo sa kanya. sige po ate. Sa loob ng kwarto ay nagtatalo ang isip ni Liam kung sisipsip ba ng dugo sa lalaki o hindi. Habang tinititigan niya ito ay nakakaramdam siya ng awa dahil kita niya ang maputla nitong balat. Tumabi na lang siya sa lalaki at habang nakahiga ay tumitig sa kisame. Madaling araw na pero hindi pa rin siya dinalaw ng antok. Maya-maya ay may narinig siyang mahinang yabag papalapit at nasundan yun ng mahihinang katok sa pinto. Liam? Liam? Gising ka pa ba? Ate, ano yun? Madaling araw na, gising ka pa? Huwag ka maingay. Tulog na ba si Enzo? Opo ate, kanina pa po. Bakit eh? Nakainom ka na ba ng dugo? Hindi pa po eh. Nakatulog kasi ako agad kanina. Ganun ba? Ay naku, Liam. Pero sige, mamaya ka na lang sumipsip ng dugo sa kanya. Samahan mo muna ako. Susundan natin ang ate Ida mo. Nakita ko siyang umuwi pero umalis din agad. Lumipad siya papunta dun sa ilog kung saan natagpuan yung mga bangkay na sinasabi ni Cabertin. Po? Sigurado ka ate? Ano kayang gagawin niya dun? Kaya nga sundan natin siya para malaman natin ang katotohanan. Kaya halika na habang mahimbing ang tulog ni Enzo. Opo ate. Sa madilim na bahagi ng bakuran ay nagsaaswang sila. Pagkatapos ay lumipad patungo sa lugar na pinuntahan ni Ida. Habang lumilipad sa ere ay nag-uusap ang magkapatid. Huwag na tayong masyadong tumaas pa ng lipad, Liam. Mabuti na lang at walang buwan ngayong gabi. Hindi tayo basta-basta makikita sa ibaba ng mga tao dahil madilim. Liam, bakit ba parang hirap na hirap kang lumipad? Nangihina ka ba? Po, hindi po. Hindi lang po siguro ako sanay na lumipad ulit ate. Matagal-tagal na rin yung huling lipad ko eh. At saka medyo malamig rin kaya nanginginig din ako. Sigurado ka ba ha? Bumalik na kaya tayo? Hindi na ate. Ayos lang ako. Mas maigi nang masundan natin si Ate Ida para masiguro din natin yung kaligtasan niya. Pati na rin masiguro natin na hindi talaga si Ate Ida yung tinutukoy ng mga balita na kumakalat. Basta magsabi ka lang kung hindi mo kaya, ha? Sige Ate Elisa. Ate, ayun si Ate Ida oh. Nasa may ilog nga po siya. Halika, bilisan natin. Magtago muna tayo para hindi niya alam na sinundan natin siya. Doon tayo magtago sa malaking puno yun ate. Hindi niya tayo makikita kagad. Sige, huwag rin tayong mag-ingay. Maingat na bumaba ang magkapatid at nagtago sa malaking puno na malapit sa may ilog. Pinagmasdan nila si Ida at nakita nilang may kausap ito. Dahil likas sa kanila ang matalas na pandinig, pinakinggan nila ang usapan ng dalawa. Ate, ano kayang ginagawa dito ni Ate Ida? Ano kayang pinag-uusapan nila? Yun din ang gusto kong malaman. Ate Elisa, hindi naman po siya yung aswang dun sa kumakalat na balita, di ba? Sana nga hindi, Liam. Kasi kung siya nga yun, pati tayo delikado na rin. Pag nahuli siya ng mga tao, pati tayo manganganib din. Ate, si Ate Ida, yung kamay niya po, may dugo. Ano? Teka. Oo nga. Magaling, Ida. Naisagawa mo na ang lahat ng aking mga ipinag-utos. Naipakita mo na rin sa akin na karapat-dapat ka nga sa mutya ng bundok ng Malinaw. Ate Elisa, sino yung kausap ni Ate Ida? Bakit nakakalipad siya ng walang pakpak? At saka ano kaya yung iniutos niya kay Ate Ida? Hindi ko rin alam, Liam. Pero hindi maganda ang kutob ko dito. Diwatang aswang, ibinigay ko na ang gusto mo. Nag-alay na ako sa'yo ng 12 mga tao. 12 kaluluwa para 12 buwan na kasunduan natin. Simula pa lamang nang mamatay ang mahal kong si Luis, unti-unti mo na akong inihahanda. Akin na ang aking mutya. Hindi ko na kailangan makihati sa dugo ng isang tao kasama ng mga kapatid ko. Makukuha ko na ang mga gusto ko nang walang nagpipigil sa akin.
Marapat nga na makuha mo ang iyong mutya, ngunit handa ka ba sa kapalit na aking hihilingin sa'yo, Ida? Kahit ano pa yan gagawin ko, ibigay mo lang ang kapangyarihan na para sa akin. Kung ganon, isanla mo sa akin ang iyong kaluluwa at lahat ng aking ipag-uutos ay dapat mong gawin. Tinatanggap ko. Akin na ang mutya! Ida, anong ginagawa mo? Ate, anong gagawin natin? Si Ate Ida. Kung ganon ay heto. Kunin mo ang mutya ng bundok malinaw, Ida. Tanggapin mo rin ang aking basbas. Mula ngayon, malaya kang gawin ang gusto mo. Huwag kang papipigil sa kahit na sino. Maging malaya ka. Wala nang makakatalo sa'yo. Wala nang pwedeng magdikta. Sa wakas, hindi ko na kailangan makihati pa sa dugo ng isang tao para maging maganda at makapangyarihan habang buhay. Hindi na ako makikihati sa mga peste kong kapatid. Ako na ang pinakamalakas, ang pinakamaganda. Ida, itigil mo yan! Hindi mo dapat tanggapin yan! Ate Ida! Kayo? Anong ginagawa niyo dito? Sinundan niyo ba ako? Mga peste talaga kayo sa buhay ko! Ida, itigil mo yan. Huwag mong ibigay sa kanya ang kaluluwa mo. Alam mong mali ito, di ba? Mali? Ang alin? Ibibigay ko ang kaluluwa ko kung kanino ko gusto. Siya lang ang makakatulong sa akin sa kagustuhan ko. Para sa akin ang mutya na to. Sa akin lang. Bakit niyo ba ako pinipigilan, ha? Hindi ba kayo masaya na magiging makapangyarihan na ako? Kung sa bagay, simula mga bata tayo, mas maganda at mas malakas kayo sa akin. Kaya ngayon, gusto niyong agawin ang mutya ko. Ate, hindi po yan totoo. Nag-aalala po kasi kami ni Ate Elisa sa'yo. Ate Ida, tama na po. Manahimik kayo! Wala makakapigil sa akin! Ida, wag mong gawin yan. Magsisisi ka lang. Ako si Ida Santos. Tinatanggap ko ang mutya ng bundok ng malinaw. Sinasamba ko rin ang diwatang aswang. Ida, wag! Huli na kayo. Nasa kanya na ang mutya at ang kapangyarihan nito. At akin na ang kanyang kaluluwa! Ate Elisa, wala na yung diwata. Lapitan na natin si Ate Ida. Halika, sa likod lang kita. Huwag ka munang lalapit hanggat hindi ko sinasabi, ha? Ramdam ko na ang lakas, ang sigla, ang kapangyarihan sa buong katawan ko. Hindi ko isusuko ang mutya. Ida, hindi mo dapat tinanggap yan. Mapapahamak ka lang. Mapapahamak tayo sa mga ginawa mo. Hinahanap na ng mga pulis ang pumatay sa mga biktimang yon. Ano naman pakialam ko kung malaman o mahanap man nila ako? Mas makapangyarihan ako sa mga taong yon. Hindi nila ako kakayaning makaharap. At ano nang pakialam ko kung mapahama kayo? Hindi ko nakasalanan kapag mahuli nila kayo. Kung ayaw niyong mahuli kayo, di wag kayong maging tanga! Ate Ida, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Mga kapatid mo kami. Iniisip lang naman namin ang kapakanan mo. Kapag nagkataon, lahat po tayo mapapahamak. Wala akong pake! Ilang ulit ko ba sasabihin yan, ha? Kapatid? Ano naman kung kapatid ko kayo? Simula nang mamatay ang inay at itay, alam kong ako ang sinisisi nyo. At simula nang mamatay ang mahal kong si Luis, dahil sa pesteng tradisyon na yan, wala na akong pakialam kung malaman man ng ibang tao na aswang tayo! Ate Ida, hindi po yan totoo. Totoo naman na ikaw ang may kasalanan ng pagkamatay nila. Kung hindi mo pinairal ang pagiging makasarili mo, edi sana hanggang ngayon buhay pa sila. Tulad lang ngayon, makasarili ka pa rin. Mas uunahin mo ang mga kagustuhan mo kesa intindihin ang mas nakakabuti para sa ating lahat. Wala ka pa rin pagbabago. Gahaman ka pa rin. Ate Elisa! Aray, ang sakit! Ate Ida, anong ginawa mo? Ate Elisa! Ate, gising! Anong ginawa ko? Kung ano ang matagal ko nang gustong gawin. Sinampal ko para manahimik. Mukhang napalakas ata. Nakatulog siya agad. Sa bagay, hindi pa ako sanay sa bago kong kapangyarihan. Kaya, hindi ko na kontrol.
Ate Ida, bakit mo to ginagawa? Wala naman po kami kasalanan sa iyo Gusto lang namin ni Ate Elisa na ilayo ka sa kapahamakan. Pwede ba? Huwag mo akong dramahan. Matagal na ako nagtitimpi sa inyong dalawa. Simula bata pa tayo, inagaw niyo na sa akin ang lahat. Si Ate Elisa ang pinakamagaling, ang pinakamaganda, ang pinakamatalino. Bata pa lang ako, nakikihati na ako sa atensyon nila inay at itay. Ayos na sana ang lahat pero dumating ka pa! Simula nung pinanganak ka, lagi na lang akong huli. Ikaw ang pinakapaborito. At dahil rin sa inyo, kaya namatay si Luis. Pareho niyo akong inagawan ng mga bagay na dapat sa akin lang. At ngayon, gamit ang kapangyarihan ko, hindi na ako muling makikihati sa kahit anong bagay. Nakukuha at magagawa ko na ang lahat ng gusto ko. Sa tingin mo ba tama yung mga iniisip mo, ate? Mali ka! Hindi ka namin ninagawan! At hindi sinasadya ang pagkamatay ni Luis. Isa ka rin sa dahilan kung bakit siya namatay. Hindi lang kami ang sumipsip ng dugo niya na siyang nagpahina sa katawan niya. Tama nga si Ate Elisa. Sadyang madamot at makasarili ka, Ate Ida. Ulitin mo nga sinabi mo, Liam? Ano nga ulit yun? Ate Ida! Huwag mo ko sakalin! Tama na po! Ha? Kahit kailan talaga, hindi ka marunong makinig kapag sinabing manahimik! Tingnan natin kung makapagsalita ka pa kapag hindi ka na makahinga! Ate Ida! Laking gulat ni Liam nang may humampas na malakas na hangin sa kanilang dalawa. Dahilan para tumalsik si Ida palayo sa kanya. Kaagad niyang hinagilap kung sino ang gumawa nito hanggang sa makita niya si Kaberting na bigla na lang dumating sa lugar na yon. Ano yun? Sino yun? Kahit kailan talaga, Ida, sarili mo lang ang iniisip mo. Ikaw? Paano may kapangyarihan ka? Hindi mo alam ang mundong ginagalawan mo, Iha. Ano naman kung may kapangyarihan ka? Mas malakas pa rin ako kaysa sa'yo. Makasarili at mayabang. Kaya ka nga napili ng mutya ng malinaw. Naunahan man ako ni Aso ang nagabayan ka. Wala na akong magagawa ron. Ang dami mong saksat! Dahil akala ni Ida na mapapantayan niya ang matandang albularyo, sinugod niya kaagad ang matanda ng mga suntok at sipa. Gamit ang kanyang mutya at ang kapangyarihan na binigay nito, naging mabilis ang kilos niya sa paglipat-lipat ng pwesto habang sinusugod ng matanda. Ngunit mas mabilis at maliksi si Kaberting kaysa sa kanya. Ngunit labis ang paniniwala ni Ida na kaya niya itong patumbahin. Naisipan niya na gamitin ang kanyang bagong kapangyarihan na kayang humigop ng enerhiya. Ngunit laking gulat niya nang siya ay tumilapon nang subukan niya itong gawin. Tumama siya sa isang malaking puno na siyang dahilan kung bakit siya nawalan ng malay. Kaberting? Huwag ka na munang gumalaw at magsalita, Liam. Masyado ka nang naghihina, lalo pa at hindi ka umiinom ng dugo ng tao. Teka, alam niyo po ang tungkol dun? Mamaya na tayo mag-usap. Kailangan na muna nating umalis dito. Si Ate Elisa po. Huwag kang mag-alala, buhay pa siya. Mas mabuting buhatin ko na lamang siya. Paano? Baka po mapano yung likod niyo. Liam, magtiwala ka. Magmadali na muna tayong umalis dito. Opo. Kumapit ka sa aking balikat. Teka, Kaberting, si Ate Ida rin po. Hindi maaari, Liam. Hindi na siya mapagkakatiwalaan pa. Pero Kaberting, ate ko po siya. Hindi ka na niya itinuturing na kapatid ngayon. Isa ka ng kaaway sa kanyang paningin. Pero dahil sa pagpupumilit at pakiusap ni Liam sa matanda, ay pumayag din si Kaberting na isama sa pag-alis si Ida. Pero bago pa man sila makalapit, ay binalot na ito ng itim na usok at saka biglang naglaho. Liam, halika na! Kinuha na siya ni Aswang. Magmadali ka. Kailangan na nating makaalis dito. Teka, Ate Ida!
Liam! Makinig ka sa akin! Mas kailangan ka ni Elisa ngayon! Teka, paanong nabuhat niya ng napakadali si Ate Elisa? Parang hindi siya matanda sa kilos at galaw niya. Ha? Teka. Kaberting! Bakit ang lakas ng hangin? Basta pumikit ka lang! Opo. Ngayon, dumilat ka na, Liam. Teka, nasan tayo? Paano? Kaberting? Sino po ba talaga kayo? Paano tayo napunta sa bahay niyo ng ganung kabilis? At saka, paano niyo po nalaman ng pagiging aswang namin? Paano niyo natalo si Ate Ida kanina? Ano bang nangyayari? Kumalma ka muna, Liam. Maupo ka at baka lalo kang manghina kakaisip mo riyan. Kaberting, si Ate Elisa po. Ay, huwag ka mag-alala. Magiging maayos rin ang kanyang kalagayan. Ito ang halamang gamot na aking ginagawa. Makakatulong ito para sa kanya. Naku, teka, Kaberting. Para sa tao po yan. Hindi po kasi kami mga tao lang. Alam ko yon, Liam. Huwag kang mag-alala. Para sa lahat ang gamot na ito. Sige po. Magiging maayos naman po si ate, hindi ba, Kaberting? Mabilis at mabisa ang gamit na ito, kaya tiyak ako naligtas na siya. Ngayon ay kailangan mong magpakatatag at makinig ng mabuti sa aking mga sasabihin. Sige po, ano po ba yun? Siguro ay nagtataka ka sa lahat ng mga bagay na nakita at narinig mo. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Ako, si Gugurang. Isa akong diwata na nagpapanggap na isang matandang albularyo. Isa lang ang dahilan ko upang lisanin ng mayon, at yun ay ang hintayin at usisain ang napili ng mutya ng mayon para mangalaga sa kanya. Aaminin ko noong una ay hindi ako sang-ayon na ikaw ang napili niya. Dahil isa kang aswang, mandurugo kung tawagin, may angking kapangyarihan upang manlinlang ng tao upang makasipsip ng dugo. Bakit po? Ikaw ang napili ng mutya ng mayon, Liam. Hindi ko man ginusto ito nung una, ngunit wala akong ibang magagawa. Simula piliin ka ay palihim na kitang sinubaybayan, pinanood at inihahanda sa panahong kailangan mo nang tanggapin ang mutya ng mayon. Nakita ko ang iyong busilak na puso na nag-aalab. Kaberting, hindi ko po maintindihan. Hindi po ako... Isa po akong aswang eh. Kahit naman po sabihin ko na hindi ko ginustong makasakit hindi ko po naiwasan yun noon. Isa po ako na naging dahilan ng pagkamatay ng ibang mga tao noon. Alam ko yun, Liam. Kahit ako man ay nagdalawang isip din. Gustuhin ko man nagabayan ka nung una pa lamang, ngunit hindi maaaring manghimasok ang mga diwata sa tadhana ng isang nilalang. Lalo pa kung ito ay isang nilalang na napili ng isang mutya. Hindi ko rin naiwasan na magalit at pagdudahan ang nais ng mutya. Ngunit, nakita ko na kaya mong isakripisyo ang iyong sarili sa ngalan ng kabutihan. Hindi alam ng iyong mga kapatid na hindi ka na umiinom ng dugo ng tao, kaya ka nang hihina. Kaya ka rin unti-unting nawawalan ng lakas, kahit na sarili mo ang maging kapalit hanggat maiwasan mo lamang makapanakit ng tao ay gagawin mo. Doon ko napatunayan na karapat-dapat ka nga na maging tagapangalaga ng mutya ng mayon. Sandali lang po. Kahit naman po pinigilan ko sarili ko, aswang pa rin po ako. Hindi pa rin mawawala ang pangangailangan ko sa dugo ng tao. Hindi ako karapat-dapat sa mutya na sinasabi niyo. Paano ako? Bakit ako? Naiintindihan kong nararamdaman mo, Liam. Hindi kita masisisi kung ganito ang reaksyon mo. Nais ko lang malaman mo na kahit ang isang diwata na tulad ko ay napaniwala mo na itinadhana ka para dito. Hindi dahilan ng pagkakamali sa nakaraan upang mapigilan ang magaganap sa hinaharap. Ang mutya ang namili sa'yo. Ikaw lamang ang makakaalam ng mga sagot tungkol sa iyong mga katanungan. Dumating na rin ang panahon na kailangan mo na itong tanggapin. Saglit lang po, Kaberting o Gugurang. Naguguluhan pa rin po ako Hindi ko pa rin po maisip na totoong lahat ng nangyayaring to. Naiintindihan ko, Liam. Ngunit may nakaambang panganib na dala ng iyong kapatid na si Ida. Tulad mo ay napili rin siya ng isang mutya upang maging tagapangalaga. Ngunit hindi ako ang gumagabay sa kanya. Ang gumagawa nun ay isa sa aking mga kaibigan. Naunahan ako ni Aso Ang,
ang masamang diwata na nais balutin ang mundo ng kasamaan at kunin ang kapangyarihan ng mayon. Diwata, mutya, hindi pa rin po ako makapaniwala na totoo ang mga diwata, na ako ang sinasabi niyong napili ng mutya ng mayon, na kailangan kong kalabanin ang Ate Ida ko. Liam, batid ko na hindi madaling tanggapin ito. Ngunit kailangan mo magpakalakas at magpakatibay dahil haharapin mo ang kapangyarihan ng kadiliman. Hindi niyo po naiintindihan eh. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng payapa at masayang buhay, na walang sinasaktang tao kasama ang mga ate ko. Hindi ko po kailangan ng kapangyarihan o ng mutya. Hindi ko po kayang kalabanin ng ate ko. Ha? Ano pa man ang nagawa niya, kapatid ko pa rin po siya. Liam, ang Ate Ida mo ay kusang nagdesisyon ng kanyang kapalaran. Hindi ko maihali sa iyo ang bigat ng sitwasyon na ito, ngunit maraming buhay ang nakasalalay sa iyo ngayon. Gagamitin ni Aswang ang Ate Ida mo upang gawin ang nais niya na maghasik ng kadiliman. Nais niyang paramihin ang masasamang aswang. Tama siya, Liam. Ate, gising ka na. Ano, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Kumusta yung ulo mo? Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Akala ko, pati ikaw mawawala sa akin. Iyakin talaga ang bunso namin. Ate, si Ate Ida po. Alam ko, narinig ko lahat ng pinag-usapan niyo. Pasensya ka na, Liam, at walang nagawa ang ate para sa kapatid natin. Ate, hindi niyo po kasalanan yun. Ako na ang nagpalaki sa inyo simula nung mawala ang inay at itay. Kung mas naging mabuti ako at mas nagawa ng tama ang pag-aalaga sa inyo ni Ida, baka hindi tayo umabot dito. Ate, huwag mo pong sabihin yan. Ginawa mo ang lahat para palakihin kami at protektahan kami. Simula nung nawala ang inay at itay, ginawa mo ang lahat para sa amin. Hindi man po ako sangayon sa ibang mga ginawa natin. Alam ko po na para sa pamilya po natin yun. Tama siya, Liam. Kailangan ka ng mga tao. Hindi natin pwedeng hayaan na makuha ng diwatang yun ang kapatid natin. Galit man siya o ayaw man niya sa atin, kapatid pa rin natin siya. Pero ate, hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko din po alam kung karapat-dapat ako. Liam, makinig ka sa akin. Wala akong pagdududa na kaya mo, na karapat-dapat ka. Ikaw lang ang kilala ko na may karapatang mabigyan ng ganong klaseng kapangyarihan. Naalala mo ba ang sinabi ko? Na ang kabaitan mo ang ikapapahamak mo. Mali pala ako. Ang kabaitan mo ang magliligtas sa ating lahat, sa kapatid natin. Kaya tumahan ka na. Kaya mo yan. Karapat-dapat ka. Naniniwala ako sa iyo. Ate Elisa, Tulad ng Ate Elisa mo, naniniwala rin ako sa iyong kakayahan, Liam. Hindi mo lang alam ngunit ilang beses mo na itong napatunayan. Sa mga bagay na akala mo ay mga simpleng pangyayari lamang, pero meron palang mga tagong mga pagsubok at pagsasanay na ibinibigay sa'yo. Kaberting, diwatang gugurang, kung tatanggapin ko po ang mutya, may pag-asa po ba na mailigtas ko rin ang aking Ida sa napili niyang landas? Liam, walang imposible sa nag-aalab na kabutihan ng puso. Kung ganun po, tinatanggap ko na. Ha! Mahusay! Kung yan ang nais ng iyong puso at isipan, kailangan mo buksan ito upang tawagin ka ng mutya at matanggap siya. Yan na po ba ang mutya ng mayon? Naghaapoy po ba talaga yan? Baka po mapaso ako. Huwag kang mag-alala, Liam. Ang mutya ng mayon ay isang batong hiyas. Tanging ang napiling tagapangalaga lamang ang may kakayahang makahawak dito nang hindi nasasaktan. Kung ganun po, handa na po ako. Tawagin mo ito gamit ang iyong isip, puso at diwa. Tanggapin mo ang kanyang tawag. Hayaan mong isuko nito ang kanyang sarili sa iyo. Ako si Liam. Tinatanggap ko ng buong puso ang mutya ng mayon. Isinusumpa ko, gagamitin ko lamang ang mutya na to para sa kabutihan. Kaberting, ang lupa. Lumilindol po. Normal po ba ito? Oo, Elisa, huwag kang mabahala.
Ito lamang ang simbolo na tinatanggap na ni Liam ang mutya. Kalmado na ang lupa. Liam, ayos ka lang ba? Ang mutya, ramdam ko ang pagbabalik ng lakas ko. Para akong gumising sa napakahabang tulog. Ibang enerhiya at kapangyarihan ang nararamdaman ko. Dahil tinanggap mo na ang mutya, pinalakas ka niya. Sumisikat na ang araw. Baka bumalik na si Ida sa bahay. Baka pwede pa natin siyang makausap ng mas kalmado ngayon. Ikinalulungkot kong sabihin na hindi mangyayari yon. Noong simpleng mandurugo pa lamang si Ida ay manghihina siya sa pagsapit ng takip silim. Pero ngayon iba na sa pagtanggap niya ng mutya ng malinaw at pagsamba sa diwatang si Asuang. Hindi lamang siya manghihina sa sikat ng araw, maaari na rin niya itong ikamatay. Kaya kasama ng ibang mga alagad ni Asuang, sila ay magtatago sa sikat ng araw hanggang sa sumapit muli ang dilim. Ano? Ibig sabihin, ang kapatid namin, hindi na siya makakatapak sa ilalim ng sikat ng araw? Tama ka, Elisa. Siya ay tuluyan ng naging kasapi ng dilim. Huwag kang mag-alala, ate. Sabi nga ni Kaberting, hindi imposibleng mailigtas natin si Ate Ida. Gagawin ko ang lahat para magawa yon. Kaberting, tulungan niyo po akong maghanda para alam ko kung anong dapat kong gawin at kung paano ko magagamit ang bagong kapangyarihan kong ito. Kung ganun ay kailangan na nating maghanda. Hindi sapat ang oras na mayroon tayo, ngunit gagawin ko ang lahat upang maihanda ka sa inyong muling pagharap. Babalik na muna ako sa bahay. Baka magising na si Enzo at magtaka kung nasan tayo. Mas mabuti na rin siguro kung umalis na muna tayo dito sa baryo. Sigurado ka ba, ate? Gusto mo ba samahan muna kita? Wag na, Liam. Wag mo akong alalahanin. Kailangan mong ituon ang lahat ng atensyon mo sa pagsasanay. Tama ang iyong ate, Liam. Sige po. Pero ate, mag-iingat ka ha. Tawagin mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Oo. Mauna na po muna ako, Kaberting. O diwatang gugurang. Kahit kaberting na lang, iha. Huwag kayong mag-alala. Ako pa rin naman ang kapitbahay niyong albularyo. Sige po, Kaberting. Mauna na muna ako, Liam. Umalis si Eliza habang malalim na nag-iisip tungkol sa lahat ng mga nangyayari. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng kanyang mga nalaman. Sinundan naman ni Liam ang papalayong kapatid. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala at pangamba na kanyang nararamdaman. Ngayon, magsisimula na tayo ng ating pagsasanay. At ang una mong dapat malaman ay ang pagkontrol ng iyong mga bagong kapangyarihan. Sige, subukan mo itong palabasin at gamitin. Paano ko po ba gagawin yun? Damahin mo ang pagdaloy ng kapangyarihan sa iyong katawan. Hayaan mo itong dumaloy at lumabas gamit ang iyong isip. Subukan mo dito sa kalan. May baga pa. Pagliyabin mo ito. Parang ganito po. Magaling! Mabilis mong nagagawa ang dapat. Binigyan ka ng mutya ng mayon ng kapangyarihan na mamamahala sa elemento ng apoy. Isa itong malakas na kapangyarihan, ngunit hindi madaling matutunan. Handa po akong matutunan ito na mabilisan para sa mga kapatid ko. Kung gano'n na ituturo ko sa iyo ang tamang pakikipaglaban, ihanda mo ang iyong sarili. Hindi magiging madali ang mga mangyayari simula sa araw na ito. Nang dahil sa mutya, nagkaroon siya ng kakayahang maging kasing init ng nagliliyab na apoy. Anumang dumikit sa kanya na may masamang balak ay mapapaso. At ang masasamang nilalang na kagaya ng aswang na may masamang budhi ay magiging abo. Nahihirapan pa si Liam na kontrolin ang mutya, ngunit kita sa kanyang mga mata at kilos ang pagpupursigi na matutunan ang paggamit dito. Nag-aalala si Liam at natatakot sa kalalabasan ng paghihirap nila ni Ida. Dahil sa kanyang emosyon ay hindi niya makontrol ng maayos ang kapangyarihan ng mutya. Lagi mong iisipin na emosyon ang iyong lakas at kahinaan, Liam. Maaari mo itong gamitin bilang iyong lakas o hayaan itong lamunin ka at mawalan ka ng kontrol sa iyong kapangyarihan. Kapag nawalan ka ng kontrol, mas marami ka mapapahamak kesa maliligtas. Madaling sabihin pero ang hirap mong gawin, Kaberting. Lalo na at kapatid ko ang makakalaban ko. Hindi mo naman kakalabanin ang kapatid mo. Ililigtas mo siya. Ililigtas? Tama po, ililigtas ko si Ate Ida. Bakit po kasi hindi niyo kami pwedeng tulungan? Diwata ka, di ba? Mas malakas at mas marunong po kayo kaysa sa akin.
Liam, gustuhin ko mang tumulong, hindi maaari. May sinumpaan kaming tungkulin na pangalagaan ang katahimikan at balanse ng kalikasan. Kasama rito na hindi kami maaaring mangialam sa mga bagay na nakatakdang mangyari. Tulad ng sinabi ko sa iyo, Liam, kahit na hindi ako sang-ayon sa mga naging desisyon nyo, tulad ng ginawa ninyo sa naging asawa ng inyong mga kapatid, wala akong ibang magagawa kundi ang manood at maghintay sa tamang panahon para maitama ang lahat ng pagkakamali. Ngunit huwag kang mag-alala. Sa oras na gamitin ni Aso ang sarili niyang kapangyarihan sa iyo o kung kanino man, asahan mo na darating ako dahil ang laban na yun ay laban ng mga diwata. Kung ganun po siguro dapat hindi na rin po tayo magplano ng mga gagawin natin. Tama ka. Hindi mangingialam si Aso sa inyong laban dahil mas gugustuhin niyang walang makalaban na iba pang diwata. Pero hindi mo kailangang intindihin ang bagay na yun. Si Ida ang kailangan mong isipin sa mga naipakita niya sa aming laban. Alam kong kaya niyang lumipat ng lugar kahit saan man niya naisin. Kaya rin niya manghigop ng enerhiya o kapangyarihan ng iba. Naalala ko nga po ang mga yan. Nung bigla siyang naglaho, nabigla na lang ako at nasa harapan ko na siya. Habang sinasakal niya rin po ako para akong unti-unting nawawalan ng lakas. Kung hindi nga po kayo dumating, baka ako ano nang nangyari sa amin ni Ate Elisa Kaya kailangan mong pagbutihan ang pag-iisip at ang iyong pagkilos. Huwag mong hayaan na makuha niya sa iyo ang iyong kapangyarihan. Dahil kung magtagumpay siya, wala na akong magagawa para matulungan ka. Kailangan mong mag-ingat at mag-isip, Liam. Kilala mo ang iyong kapatid, ngunit hindi ka handa tanggapin ang katotohanan na siya ay masama na. Maaari niyang gamitin yan sa iyo. Huwag po kayong mag-alala. Kakausapin ko si Ate Ida. Kung hindi ko siya makausap, gagawin ko po ang tama. Kung ganon, magpahinga ka na muna. Kailangan mo ang iyong buong lakas para sa mga susunod na araw. Hindi natin alam kung saan at kailan siya muling magpapakita. Mas mabuting ikaw ay handa kahit anumang oras. Kaberting, kung sakali po na matalo nga ako ni Ate Ida, maaari niyo po bang tulungan ng Ate Elisa ko para makatakas? Kung totoo nga na kaya kaming saktan at patayin ni Ate Ida, ayoko na makita pa yun ni Ate Elisa. Pero Liam, kailangan ko lang po na masiguro din ang kaligtasan ng kapatid ko. Makakaasa ka. Gagawin ko ang aking makakaya upang magawa yon. Salamat po. Salamat din po sa lahat. Sige po, Kaberting, uuwi po muna ako sa amin. O Liam, anong meron? Bakit nandito ka? Ayos ka lang ba? Pinagpahinga po muna ako ni Kaberting. Kailangan ko raw po ang lahat ng lakas ko. Magsasanay po ulit kami bukas. Ganun ba? Sige, maghahain na muna ako na makakain natin. Te, kumusta ka na po? Masakit pa rin po bang katawan mo? Hindi sakit ng katawan ang papatay sa akin, Liam. Sakit sa puso siguro. Ate, Hindi ko lang maiwasan masaktan sa mga nangyayari. Simula nang nawala ang mga magulang natin, sinumpa ko na hindi tayo magkakahiwa-hiwalay na magkakapatid. Kaya ako nga nagawang magpakasalan 3 beses para hindi tayo mahuli. Kahit na alam ko sa sarili ko na hindi maganda ang ginagawa ko. Pero sa huli, nabigo pa rin ako. Ate, hindi po. Nandito pa rin naman po ako. Makakausap po natin si Ate Ida. Hindi niya tayo matitiis. Tulad lang ng dating mga away natin to. Sana nga, Liam. Dahil di ko alam ang gagawin ko kung... Ate, magtiwala ka. Gagawin natin ang lahat para makabalik sa atin si Ate Ida. Tama ka. Babawiin natin si Ida. Hindi man sabihin na magkapatid, pero alam nila na ang parating na gabi at paghaharap nila ni Ida ay ang magbabago sa kanilang mga buhay. Sa tahimik ng paligid ay kasabay ng ingay at gulo ng kanilang puso at isipan. Ang bigat ng pagsubok na ito ang siyang tutulong kay Liam upang maintindihan kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para sa pamilya at para sa kabutihan. Hindi maiwasang isipin ni Liam kung tama ba ang kanyang desisyon na tanggapin ang mutya at kung kakayanin niya bang kalabanin ang Ate Ida niya. Hindi niya nais na may iba pang madamay, ngunit hindi niya rin nais na masaktan ang kanyang mga kapatid. Kahit anong lakas o kapangyarihan man ang meron siya, hindi yun makakatulong para sa desisyon na kailangan niyang gawin. Samantala, sa isang madilim na lugar, kung saan nagtatago ang mga alagad ni Aso Ang,
kinakausap ng diwata si Ida. Kailangan mong ihanda ang iyong sarili, Ida. Hindi kita matutulungan kung kakalabanin ka ng iyong mga kapatid. Huwag ka mag-alala. Nakahanda ako sa dapat kong gawin. Basta siguruhin mong gagawin mo na pag-usapan natin. Huwag kang mag-alala, Ida. Matapos mong makuha kay Liam ang mutya ng mayon, ay bubuhayin ko ang asawa mong si Luis. Siguruhin mo lang na magagawa mo ang pinapagawa ko. Hindi ako katulad ng kapatid ko. Kaya kong gawin ang kahit na ano, basta makuha ko lang ang gusto ko. Kahit ano pa ang kapalit. Kung ganon ay maghanda ka. Sa paparating na pulang buwan, dapat handa ka ng harapin ang kapatid mo. Sa kabilang banda, habang naghahanda si Ida sa pagsugod sa kanyang mga kapatid, naghihintay naman sina Elisa at Liam sa kanyang pagbabalik. Palubog na ang araw. Wala pa rin si Ida. Hindi pa talaga siya uuwi? Ate, kailangan mong umalis. Isama mo na si Kuya Enzo. Ano? Hindi kita iiwan. Hindi ko kayo iiwan kahit anong mangyari. Pero delikado, ate. Hindi pa natin alam ang totoong plano ni Aswang at ni Ate Ida. Mapapahama ka lang, lalo na si Kuya. Hindi, tigilan mo nga ako, Liam. Pwede nating paalisin si Enzo pero hindi kita iiwan lalo na sa ganitong pagkakataon. Mahal, nakauwi na ako. Ano meron? Papaalisin? Sinong papaalisin at bakit? Enzo, nandyan ka na pala. Huwag mo kaming pansinin, mahal. May pinag-uusapan lang kami ni Liam. Kamusta ang araw mo? Sigurado ka ba? Para kayong nag-aaway, mahal eh. Tsaka nasan ba si Ida? Parang kahapon ko pa siya hindi nakikita. Baka mamaya mapano na siya. Kailangan na natin siya siguro hanapin. Ano, nagtatampo pa rin ba siya? Dahil siguro yun sa hindi ko siya natatabihan sa pagtulog. Dapat siguro akong bumawi sa kanya. Kasi Dinalaw lang po ni Ate Ida yung mga kaanak namin sa kabilang bayan, Kuya. Ganun ba? Sigurado ba kayong ayos lang siya? Teka, mabalik nga tayo sa usapan nyo kanina. Sinong papaalisin? Papaalisin ko po sana kayong dalawa ni Ate Elisa para magbakasyon sa Maynila. Baka kasi gusto mo na rin dalawin yung mga kaanak mo sa Maynila. Pero hindi ako papayag dahil hindi kasama sina Liam at Ida. Di ba, mahal? Oo nga naman, Liam. Bakit hindi na lang tayong lahat ang magbakasyon sa Maynila? Hintayin na lang muna natin si Ida na bumalik. Ba, gusto ko rin namang ipagmalaki ang magaganda kong mga asawa. Pero Mahal, patingin nga ng mata mo. Parang may napansin lang ako eh. Ha? Anong napansin mo sa mga mata ko, mahal? Ginamitan na naman ni Elisa ng hipnotismo si Enzo para matigil na ito sa pagtatanong. Nang mapasailalim ang lalaki sa kapangyarihan ni Elisa, inutusan niya ito na matulog na sa silid. Kaagad namang sumunod si Enzo na wala sa sarili. Para siyang robot na naglakad papunta sa silid at nahiga sa kama. Pagkatapos ay muling binalingan ni Elisa si Liam. Hindi mo ako mapipilit na umalis at iwan ka dito na mag-isa, Liam. Sasama ako sa pagharap mo kay Ida. Kakausapin natin siya. Tutulong ako kung kailangan. basta ipangako mo po sa akin na walang mangyayaring masama sa'yo. Huwag mo akong alalahanin, Liam. Ako ang panganay dito. Dapat nga ako nagpoprotekta sa inyo eh. Ate, poprotektahan ko pa rin kayo. Proteksyonan natin ang bawat isa. Tama, ate. Ilang araw silang naghanda at ilang gabi na naghintay sa mga susunod na gagawin ni na Aswang at Ida. Ngunit parang nananahimik na ang mga ito na siyang mas lalong ikinabahala ni Liam. Mas lalo ring nag-alala si Elisa sa nangyayari sa kanilang kapatid. Sa bawat araw at gabi na lumipas, mas nadadagdagan ang kanilang pangamba. Ilang linggo na ang nakakalipas, wala pa ring paramdam sina Aswang at Ida. Liam! Liam, halika rito! Tingnan mo! Yung buwan! Ate, ano yun? Buwan? Bakit? Anong... Teka, tama ba yung nakikita ko? Pula ba talaga yung kulay ng buwan ngayon? Unting-unting namumula yung buwan, Liam. Anong ibig sabihin yan? Sandali, lumakas ang hangin.
Si Kaberting biglang lumitaw, ate. Nagulat ba kayo? Ay nako, pasensya na ha. Kaberting naman eh. Nakakagulat naman po kayo. Si Kaberting talaga nanggugulat pa. Bigla-bigla naman po kayong lumilitaw sa harapan namin. Bakit po kayo naparito? Nandito na sila. Handa ka na ba, Liam? Pwede po bang hindi pa? Liam, Biro lang po, pero... Opo, handa na po ako. Kakayanin ko po ito. Magaling. Kung ganun ay binabasbasan kita at ang mutya na maging matagumpay ang iyong gagawin. Huwag na huwag mong hahayaan na makuha nino man ang mutya ng mayon. Mawawala rin ang kapangyarihan mo kung mangyari yun. Opo, at huwag kayong mag-alala. Ilalagay ko po ito sa loob ng palawit ng aking kwintas para hindi ko ito mabitawan o mawala. ang kwintas ni inay. Kung narito siguro, hindi magkakaganito si Ida. Si Ida ay lumaki na may kalinga ng inyong mga magulang. Sadyang siya ay hindi marunong makontento sa mga nakukuha niya. Si Ida ang pumili ng kanyang landas. Hindi niyo kasalanan na mali ang landas na tinahak niya. Pero kahit ganun po, gagawin pa rin namin ang lahat para makuha ulit ang loob niya. Hindi namin siya tatalikuran kahit anong mangyari. Sana nga ay magbago pa ang isip niya. Dahil kung hindi, wala kayong ibang magagawa kundi ang kalabanin siya. Napaghandaan na po namin ito. Teka ate, dito ko na lang kaya para may bantay din si Kuya Enzo kung sakali mang magising siya at magtaka kung bakit wala tayo. Hindi, Liam. Napag-usapan na natin to. Hindi ka aharap sa kapatid natin na mag-isa. Huwag mo na akong pigilan. Ngayon, hintayin mo muna ako. Sisiguruhin ko lang ang kalagayan ni Enzo. Pahabain ko pa ang pagtulog niya. Hindi mo mapipigilan ng iyong kapatid, Liam. Tulad mo ay nag-aalala din siya kay Ida at sa iyong kaligtasan. Alam ko po, Kaberting. Hindi ko lang po maiwasan na mag-alala pa rin sa kanya. Liam! Kaberting! Pumunta kayo rito sa kwarto! Bilis! Ate, bakit? Anong nangyayari? Anong problema, Elisa? Tingnan nyo! Wala si Enzo. Maaga siya natulog kanina. Ngayon, wala siya. Hindi ko naman siya nakita na lumabas kanina eh. Teka ate, baka nasa ibang kwarto o kaya baka pumunta lang sa banyo. Hindi, wala rin. Hinanap ko na siya. Nasaan si Enzo? Liam, Elisa, tingnan niyo yun. Po, ang alin? Teka, may papel na nakasipit sa bintana. Sulat kamay to ni Ida. Po, si Ate Ida? Ano po nakasulat? Kung gusto niyong mabuhay pa si Enzo, harapin niyo ako kung saan tayo unang naglaban at ibigay niyo ang mutya na hawak ni Liam, kapalit ng kaligtasan ni Enzo. Gusto nilang makuha ang iyong mutya, Liam. Kung hindi nila makukuha ang gusto nila, kailangan ko na po umalis. Teka, Liam! Sasama ako! Ate, kung pati si Kuya Enzo kaya na niyang pagbantaan na patayin, baka pati ikaw masaktan na niya. Mas lalong dapat na sumama ako sa'yo. Hindi pwedeng umarap ka sa kanila na mag-isa. Isa pa kakailanganin mo ng tulong ko. Pero ate, delikado po. Wala ka namang mutya. Ate mo ako, Liam. Hindi ko hahayaan na mapahama ka. Gagawin natin to na magkasama. Mas may pag-asa na makinig sa akin si Ida kung magkasama tayo. Magmadali na tayo. Hindi na dapat magsayang pa ng oras. Mabilis na nagsaaswang ang magkapatid at lumipad papunta sa kinaroroonan ni Ida. Magkahalong kaba, takot at pag-aalala ang kanilang nararamdaman nang marating nila ang tabing ilog. Nakita nila na nakahiga at tulog sa isang malaking bato si Enzo. Napapaligiran nito ng itim na usok na si Aso ang may gawa. Nakatayo naman sa tabi nito si Ida na naghihintay sa kanila. Sa wakas! Akala ko wala na kayong paki sa asawa natin, ate. Ida, ano ba ginagawa mo? Pati ba naman si Enzo idadamay mo? Ate, nagmamakaawa ako. Mag-usap naman tayo na maayos. Hindi ko kailangan makipag-usap sa inyo. Ibigay niyo na lang ang kailangan ko. Ida, alam mong mali ang ginagawa mo. Para ba santo lahat? Sa kapangyarihan, ha? Ganun ba talaga kababa ang tingin mo sa akin, ate? Pero sa bagay, tama ka rin naman. Oo, gusto ko na akong pinaka sa lahat. Pero magagawa ko lang ang gusto ko kung ibibigay niyo sa akin ang mutya.
Ate Ida, pakiusap po. Mag-usap tayo. Hindi mo dapat gawin to. Magkakapatid tayo. At bakit hindi? Kung makukuha ko nag-iisang kahilingan ko, gagawin ko ang lahat. Ida, makinig ka. Hindi ikaw ito. Ginagamit ka ng masamang diwata para sa pansarili niyang kagustuhan. Ida, pakiusap, itigil mo na to. Manahimik nga kayo. Hindi niyo alam ang mga sinasabi niyo. Wala kayong alam. Sabihin mo, ate. Ipaliwanag mo sa amin kung bakit mo nagagawa ang lahat ng to para maintindihan namin. Dahil si Aswang lang ang paraan para maibalik ang nag-iisang lalaki na minahal ko. Para mabuhay siya ulit. Simula nung namatay si Luis, nagdasal ako araw man at gabi na kung sino man ang kayang magbalik sa akin sa asawa ko, gagawin ko ang lahat ng nais niya. Ate, kailanman hindi na babalik ang patay na. Mali ka, Liam. Kaya tinanggap ko ang alok ni Aswang. Inihandaan niya ako para sa mutya ko. Nag-alay ako ng 12 tao para sa kanya, simbolo ng aking katapatan. Inalay ko rin ang aking kaluluwa upang masiguro na gagawin niya ang aming kasunduan. Ikaw na lang ang natitirang sagabal sa plano ko. Kaya ibigay mo na sa akin ang mutya mo para matapos na to at wala nang iba pang masaktan. Ida, naiintindihan ko na hanggang ngayon nagluluksa ka pa rin, pero hindi na to tama. Sa tingin mo ba tutuparin ni Aswang ang pangako niya? Isa siyang masamang diwata, ate. Ginagamit ka lang niya para makuha ang gusto niya. Tama si Liam. At kung totoo man na kaya niya ngang ibalik si Luis, sa tingin mo ba magiging masaya si Luis kapag nalaman niya ang naging kapalit para mabuhay siya ulit? Manahimik kayo! Ida, huwag mong hayaang balutin ka ng kalungkutan at galit. Nakikiusap ako sa iyo. Itigil mo na to habang may oras pa. Ate, si Aswang, nandito na siya. Makikinig ka ba talaga sa mga kapatid mo na walang ibang ginawa kung hindi ang pigilan ka sa lahat ng iyong kagustuhan? Ang ate Elisa mo na walang ibang ginawa kung hindi kontrolin ka at sisihin sa pagkamatay ng inyong mga magulang. Ang bunso mong kapatid na si Liam na laging napagbibigyan kahit hindi niya hilingin at laging nakukuha ang loob ng kahit sino. Wala silang ibang ginawa kung hindi agawan ka, Ida. Pinilit nila ang tradisyon ng inyong pamilya, kaya namatay si Luis. Magpapaloko ka na naman ba, Ida? Anong gagawin mo? Mga walang kwenta talaga kayong dalawa! Ida, alam mong hindi totoo ang lahat ng iyon. Ginawa ko lang yon upang maproteksyonan ang katotohanan ng pagiging aswang natin. Ayoko lang magaya tayo sa ating mga magulang. Ate Ida, hindi rin naman po namin gusto ang mga nangyari kay Luis. Alam mo po yan. Manahimik kayo! Hindi niyo ako mapipigilan. Gagawin ko ang gusto ko. Hindi niyo na muli maaagaw ang kung ano man ang para sa akin lang. Ibigay mo na ang mutya, Liam. Kung ayaw mo makitang isakripisyo ko ang buhay ni Enzo! Ida, makinig ka sa amin, pakiusap. Huwag mong hayaang malinlang ka ng masamang diwatang yan. Wala siyang kakayahan na ibalik ang buhay ng isang patay na. Mag-isip ka naman, Ida! Anong akala nyo? Maluloko nyo ako? Ako na ang pinakamakapangyarihan sa ating magkakapatid. Kahit anong mutya o kapangyarihan ang meron kayo, hihigupin ko lang yan. Gamit ang mutya ko. Gagawin ko ang lahat, makasama ko lang muli si Luis. Kaya mamili ka, Liam. Kusa mo bang ibibigay ang mutya mo? O papahirapan ko si Enzo ngayon din? Ate Ida, hindi po pwede. Gagamitin lang ni Aswang ang mutya sa mga balak niyang masasama. Wala akong pakialam! Yang mutya mo lang ang susi para sa kahilingan ko. Kaya ibigay mo na! Sumugod si Ida kay Liam para makuha ang kanyang mutya. Ngunit bago pa man ito makalapit ay humarang na si Elisa. Dahil sa kapangyarihan ni Ida na humigop ng enerhiya ay agad naman nanghina si Elisa. Nang marinig ni Liam ang daing ni Elisa ay agad-agad naman niyang hinila ito papalayo. Ate Elisa! Ate Elisa, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Liam. Kung binigay mo na lang sana ang kailangan ko, hindi na sana kayo nasaktan. Ganyan ka na ba talaga, Ate Ida? Kaya mo na kami saktan? Para sa ano? Sa kapangyarihan? Para maging ikaw ang pinakamalakas sa lahat? Gagawin mo ang lahat para mabuhay si Kuya Luis? Kapalit ang buhay ng mga kapatid mo? Ganun ba, ate? Kung anong dapat kong gawin para makasama ko ang mahal ko at para makuha ko lahat ng gusto ko.
Si Luis lang ang nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Siya lang ang totoong nagmahal sa akin. Kaya gusto ko siyang bumalik. Hindi mo talaga kami papakinggan? Kung ganun, sarili mo lang ang mahalaga sa'yo. Akala ko tulad lang ng dati na kaya ka naming suyuin tuwing may away tayong magkakapatid. Pero hindi mo kami pinapahalagahan. Hindi na ikaw ang Ate Ida na nakilala ko. Manahimik ka. Tapusin mo na sila, Ida. Kailangan na nating gawin ang ating plano. Malapit na. Nandito na ang pulang buwan. Kailangan mo nang kunin ang mutya ni Liam. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Ate Elisa, magtago ka. Nang umatake si Ida ay kaagad namang sumalubong si Liam. Nasaan yung aswang sila habang naglalaban sa ere. Iniiwasan ni Liam na masaktan ng husto ang kapatid, pero iniiwasan rin niya na mahawakan siya nito dahil alam niya mahihigop ni Ida ang kanyang lakas. Ginamit ni Ida ang kanyang bilis sa paglalaho at pinaulanan ng kalmot at sipa si Liam nang lumitaw siya sa harapan nito. Naiwasan naman yun ni Liam, ngunit sadyang mas mabilis ang kanyang Ate Ida. Lalo naman nanggigil si Ida kay Liam kaya mas binilisan pa niya ang pag-atake. Ano ba? Ibigay mo na lang ang mutya, Liam. Kung ayaw mo mapatay kita. Hindi pwede, Ate Ida. Hindi ko pwede isuko ang mutya ko sa inyo ni Aswang. Hindi ka talaga papayag? Mapipilitan akong saktan ka ng husto. Mas pipiliin kong masaktan kaysa sumuko sa kasama ni Aswang at sa pagiging makasarili mo, ate. Walang kwenta ang kapangyarihan mo, Liam. Akala ko pa naman may kwenta ang mutya mo. Para ka lang takore. Kahit ano pa ang init mo, hihigupin ko lang ang lakas mo at kapangyarihan mo. Kahit anong sabihin mo, hindi ko isusuko ang mutya ko. Ah, ganon! Isang malakas na suntok ang natamo ni Liam na nagpatilapon sa kanya sa lupa. Muli siyang inatake ng kapatid at pinuno ng mga kalmot sa katawan. Pilit naman siyang umiiwas pero nahahagip pa rin siya ng matutulis na kuko ni Ida. Nangihina na siya at punong-puno na ng mga galos. Huwag ka nang bumangon, Liam. Tanggapin niyo na lang na wala kayong magagawa sa lakas ko ngayon. Ito ba? Ito ba talaga ang gusto mo, Ate Ida? Ang mabalot ka ng galit at pagkamakasarili? Tatalikuran mo ba talaga ang natitira mong pamilya dahil lang sa kapangyarihan? Dahil lang sa isang lalaking patay na? Alam kong minahal mo siya, ate, pero wala na siya. Kami ang nandito. Huwag kang magsalita na parang ikaw ang pinakamabuting nilalang. Dahil gagawin mo rin ito kung ikaw nasa kalagayan ko. Hindi niyo ako naiintindihan dahil hindi niyo naranasan na mawala ng taong minamahal. Si Luis lang ang nagbigay sa akin ng saya at pagmamahal na kahit kailan hindi niyo naibigay. Isa rin kayo sa dahilan kung bakit siya namatay. Kaya wag mo akong pagsalitaan ng ganyan, Liam. Dahil sa pesteng tradisyon na sinabubuhay niyo, tuluyan siya naubusan ng dugo. Mga peste kayo! Hindi ko isusuko ang kaluluwa at pamilya ko para lang sa kakarampot ng kapangyarihan at sa peking pangako. Tinanggap ko lang naman ang mutya na to dahil akala ko makikita mo na kami ang kakampi mo, na kami dapat ng kasama mo. Pero mali ako. Mas masama ka pa pala kaysa sa inaakala ko. Ida, tama na yan. Tapusin mo na yan. Baka mawala na ang kapangyarihan ng buwan. Hindi ko na maibabalik pa ang pinakamamahal mo. Dahil sa sinabi ni Aswang, muling nag-igting ang pagnanasa ni Ida na makuha ang mutya ni Liam. Bago pa man siya makalapit kay Liam ay lumabas si Elisa sa kanyang pinagtataguan at hinila ang bunsong kapatid palayo. Nagtago sila sa isang madilim na parte ng kagubatan habang hinahanap sila ni Ida. Liam, ang dami mong sugat. Naamoy kita. Si Ate Ida. Huwag mo na muna siyang alalahanin. Hindi ka na nga makatayo ng diretso eh. Huwag mo na siyang labanan, Liam. Huwag kang mag-alala, Ate Elisa. Nasa akin pa rin naman ang mutya ng mayon. Pero Liam, Gagawin ko ang lahat. Kung ayaw madaan ni Ate Ida sa pakiusapan, wala akong ibang pagpipilian kundi gamitin ang buong pwersa ko. Hindi ko siya masasaktan dahil kapatid ko siya. Pero kahit ganun, gusto ko pa rin subukan na kumatok sa puso niya. hindi niya na tayo pakikinggan.
Hindi na siyang kapatid natin. Mapapahama ka lang. Ayokong pati ikaw mawala sa akin. May tiwala ka ba sa akin, ate? Oo, Liam, pero Panghawakan niyo po yun. Kailangan ko ng tulong mo, ate. May plano ako. napakatigas talaga ng ulo nyo. Ano ba kailangan mo? Sige, gagawin ko. Kailangan ko bumapigilan si Aswang na ituloy ang ritual. Kailangan po natin mailigtas si Enzo. Kailangan lang po natin mailayo si Ate Ida. Kapag nagawa ko na po yun, tumakas na kayo. Pero paano ka? Huwag kang mag-alala, ate. Pangako hindi ako susuko. Mag-iingat ka. Pakiusap, Liam. Iyakin ka pa rin talaga, ate. Ay, wag mo akong biruin. Ikaw talaga. Sige, hihintayin ko ang hudyat mo. Kaya mo na bang tumayo? Opo, ate. Kaya ko. Magtago ka na muna para hindi nila malaman ang plano. Mag-iingat ka. Nagtago si Elisa sa likod ng isang malaking puno habang si Liam naman ay naghahanda sa kanyang gagawing plano. Naririnig na ni Liam ang pagaspas ng pakpak ni Ida. Kasabay ng mga sigaw nito habang hinahanap sila. Tiningnan ni Liam ang kanyang ate Elisa at tumango bago niya ibinuka ang kanyang mga pakpak at mabilis na lumipad papunta kay Ida para ilipad ito palayo para mailigtas sina Elisa at Enzo. Liam! Lumabas ka! Akin na ang mutya! Hindi mo ako matatakasan! Ate Ida! Anong ginagawa mo, Liam? Ate Elisa, ngayon na! Bitawan mo ako! Hindi pwede! Ilalayo kita rito! Wala kang ibang magagawa kung hindi ang ilayo ako? Sa tingin mo ba hindi ko kayang kunin ang mutya mo kahit nasa ere tayo, ha? Sige, subukan mo kunin! Hihigupin ko muna ang lakas mo! Teka, ang init! Napapaso ako! Bitawan mo ako, Liam, ha? Itigil mo na to, Ate Ida! Makinig ka naman sa amin! Walang saysay ang pagsunod mo kay Aswang! Hindi niya may babalik si Kuya Luis! Manahimik ka! Kahit malusaw pa ako dahil sa kapangyarihan mo, wala akong pakialam. Gagawin ko ang lahat para kay Luis, kaya ibigay mo sa akin ang mutya. Kailangan ko yan para mabalik siya. Kahit igupin mo pa ang buong lakas ko, hinding-hindi mo makukuha ang gusto mo! Talaga ba? Bakit parang nangihina ka na? Walang kwenta ang init na nakakapaso sa kapangyarihan kung kaya tong higupin. Siguro nga, pero nasasaktan ka pa rin ng mutya ko. Hindi ka kasing lakas ng inaakala mo, ate. Peste ka! Nakakailang suntok at kalmot ka na. Ako naman! Wala kang kwentang kapatid! Ikaw ang walang kwentang, ate. Kaya mo kami saktan, di ba? Pwes, ayan! Damhin mo ang init ng mutya ng mayon. Gusto mo to, di ba? Eh, di mapaso ka! Aray! Layuan mo ako! Akala ko ba malakas ka, ate? Ba't ka nasasaktan? Manahimik ka! Kahit wala kami sa buhay mo, kung hindi ka marunong makontento, ay hindi ka magiging masaya. Hindi mo ba naisip na kaya hindi mo nakukuha ang lahat ng gusto mo, eh dahil masyado kang inggitera? Manahimik ka! Hindi mo makita na ang mga taong sinasaktan mo ay ang mga taong dapat nakampihan mo. Tulad ngayon, nasa ang sinasamba mong diwata, ha? Iniwang ka na rin niya. Parehas lang kayong masama at makasarili. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo pa rin matatapatan ang kapangyarihan ko! Talaga? Nangihina ka na nga eh. Paliko-liko ng lipad mo. Hindi mo rin mahigop ang lakas ko kahit na kanina pa kita nahahawakan. Ibig sabihin mahina ka na. Walang saysay ang mutya mo. Tumahimik ka! Peste! Hindi ka talaga nag-iisip, Liam. Ngayon, hihigupin ko na ang lakas mo! Nangihina ka na? Isuko mo na ang mutya! Yan lang ba ang kaya mo, ate? Hindi mo pa ako natatalo! Nangihina ka na at lahat-lahat nakayanan mo pa rin mang asar? Sige, hahayaan kita dahil malapit ka nang mamatay. Kapag patay ka na, makukuha ko na ang mutya. Teka, ano to? Ano nangyayari? Yan ang gusto mo, di ba, ate? Binigay ko sa iyo ang gusto mo. Nasa iyo na ang kapangyarihan ko. Kunin mong lahat! Hindi! Ano ba? Tigil mo yan! Ayoko nito!
Bakit pumapasok sa katawan ko ang sobra-sobrang enerhiya? Ayoko na! Tigil! Gusto mo na kapangyarihan pero hindi mo naman kayang intindihin ang mga simpleng bagay? Nasa iyo ang lakas at kapangyarihan ko. Wala naman sa iyo ang mutya ng mayon. Ang pagiging aswang ko lang ang nahigop mo, ate. Hindi ang kapangyarihan ng mutya. Liam! Hindi pwede. Itigil mo na to. Ang mga kamay ko. Nalulusaw ang kamay ko. Ang mukha ko, Liam! Tulong! Anong ginagawa mo? Di ba gusto mo ng mutya? Eh di ibibigay ko sa'yo. Ayan, hawak mo na. Wag! Ayoko! Mainit! Nasusunog ako! Bumitaw si Ida sa pagkakahawak kay Liam. Wala na sa direksyon ng kanyang paglipad. Bumulusok siya sa lupa habang unti-unting nagliliyab. Hindi mapigilan ni Liam na mapaiyak nang makita ang sinapit ng kapatid. Ate Ida! Hindi! Hindi ko sinasadya! Ate Ida! Ate ko! Liam? Ate Elisa, pasensya na po. Si Ate Ida. Pasensya na po. Hindi ko napigilan ang sarili ko, ate. Liam? Ida? Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan ito. Ate Elisa, si Ate Ida. Shh! Alam ko. Nandito si Ate Liam. Ginawa mo lang ang tama. Tahan na. Hindi galit si ate. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, Liam. Magkayakap ng nakaluhod ang nag-iiyakang magkapatid. Nagluluksa sa kinalabasan ng mga pangyayari. Pinagmasdan ni Caberting ang dalawa bago ito lumapit. Nakikiramay ako sa inyong dalawa. Liam, kahit sa hirap ng pagsubok na ito ay nagawa mo pa ring piliin ang tama kahit na ang kapalit nito ay ang iyong kapatid. Anong silbi ng aking tagumpay kung kapalit naman ito ang buhay ng Ate Ida ko? Liam, Bakit kailangan itong mangyari? Hindi kita masisisi sa iyong nararamdaman, Liam. Alam kong masakit, alam kong ikaw ay nagsisimulang magalit. Ngunit kailangan mo ring isipin nang dahil sa iyong paghihirap at sakripisyo ay may nailigtas kang buhay. kahit ako nasasaktan din. Pero hindi natin may pagkakaila na kinailangan mangyari ang lahat ng ito. Hindi ko naisip na ganito tayo magkakalayo na magkakapatid. Pero Liam, ginawa mo lang ang tama. Kasalanan tong lahat ni Aswang. Aswang? Teka, Elisa? Liam? Nasaan ba tayo? Bakit nasa kagubatan tayo? Gising na si Enzo. Hoy, sumagot kayo! Caberting! Anong nangyayari? Enzo, pasensya na. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa namin sa iyo. Ha? Ano pinagsasabi mo? Elisa, mahal. Ano to? Enzo, patawad. Pwede ba kausapin niyo ako na maayos? Ano mang nangyayari? Mabilis na hinawakan ni Elisa ang mukha ni Enzo at tiningnan ito sa mga mata. Habang umiiyak ay ginamitan muli ni Elisa si Enzo ng kapangyarihan sa huling pagkakataon.